Sabi ng iba, ang Pasko ay para sa mga bata. Araw ng pagbibigayan, may caroling, may kabi-kabilang party. Busy sa paggawa ng mga Christmas presentations. Sobrang hectic ang schedule. Dito sa abroad, karamihan sa ating mga kababayan, nakaplano talaga ang pag-uwi sa Pilipinas para makasama ang pamilya sa araw ng Pasko. Naisip ko nga, umuwi din kaya ako. Kasi naman pang 5 Christmas ko na dito. Yun nga lang, magastos. Pero sa totoo lang, sobrang namimiss ko ang pamilya ko, lalo na kapag ganitong panahon. Nakakamiss yung sama-sama tuwing Noche Buena, reunion, at pamimili sa tiyanggian ng mga regalong ibibigay sa di ko na halos mabilang ng mga inaanak. Ano kaya ang pwede kong irigalo sa kanila ngayon? May budget pa ba ako? Sa sarili ko kaya? Ano naman kaya ang pwede kong bilhin regalo? Ang hirap mag-budget. Ang dami kong gustong bilhin. Ang dami kong gustong gawin. Malamig talaga ang Pasko dito sa ibang bansa. Buti na lang, tiyempo ang National Day ng UAE tuwing December. Maraming ilaw, may mga libreng concert, may fireworks, para na ring Pasko. Pero at the end of the day, malungkot pa din ang mag-isa. Good thing, hindi ko na masyadong ramdam malungkot kasi panigurado sa araw ng Pasko, nasa trabaho pa rin naman ako. Ikaw, para sa'yo, ano ang kahulugan ng Pasko? Sa pera ba? O mga regalo? Sa mga nakikislapang mga ilaw at party ba? Magagarbong handaan at halos hindi matapos-tapos na kainan? Mga bago at inadamit? Ang mamasyal sa iba't ibang lugar? Bumili ng high-tech at mamahaling mga gadgets? Shopping? Puro temporary happiness na lang ba? Oo, tama. Yan nga ang mga panandaliang kasiyahan na kadalasang nararanasan at nakakasanayan natin tuwing Pasko. Pero may kabuluhan nga ba ang lahat ng mga ito? Para saan nga ba talaga ang Pasko? Iba-iba talaga ang paraan ng pagdiriwang at ibig sabihin ng Pasko sa bawat tao. Pero sa taon-taon na na-experience kong i-celebrate ang Pasko, ito ang mga na-realize ko. May nagbibigay, may tumatanggap, at may nagbabahagi. Ito ang tamang kahulugan ng Pasko. Ito ang panahon ng pagbibigay, na kahit hindi material na bagay, basta mula sa puso, ito ay nakapagbibigay ng walang kapantay na kaligayahan. Ito ang panahon ng pagtanggap ng isang natatanging regalong kaligtasan. At ito ay nagmumula kay Jesucristo. Ang pagtanggap sa pag-ibig na ito ay lubos na naipapakita sa pamamagitan ng pagmamahal at pagtulong sa ating kapwa, anuman ang kanilang relihiyon at paniniwala. At ito rin ang panahon ng pagbabahagi ng buhay, kaligayahan, at kaligtasan saan ka man naroroon. Ang pagbabahagi ng iyong buhay at ng salita ng Diyos ay hindi para lang sa mga taong mahal mo, tumutulong sa iyo o malalapit sa iyo. Kahit malayo ka man sa Pilipinas at sa pamilya mo, mas lalo mo itong dapat pagyamanin at i-share sa mga taong nagiging bahagi ng iyong buhay. Higit sa mga material na bagay at mga regalo, mas dapat nating ihanda ang ating mga puso at tanggapin ang regalong kaligtasan mula sa ating Diyos.